wala na yata. Anyway, so 35, January, February, March, April, ay ko, wala na naman. Anyway, pagdating ng July, 1 week after my birthday, bigla meron dumating na sa church na maputi, gano'n. At panentingin sa akin. Baka may dumi ka sa mukha. Hindi, nasa pulpit kasi ako lagi. Kaya okay. wala siyang magawa kundi tingnan ako. At siguro sa katagalan, nang tingin sa akin, gumawa po na rin siguro ako. Naka-project kasi yung mukha mo, di ba, Pastor? Sa wall, sa stage. Okay. So, saan kaya? Siyempre, at sa tingin ko naman, marami rin tumitingin sa kanya. No? Tapos, isang gabi, tumext siya, all the way from Manila, kasi bagong lipat sila noon sa Cavite. Ngayon, natakot siya kasi yung sinakyan niya na van, puro mga lalaki. Oo, so dahil wala siyang ganong kilala pa noon sa Cavite, nag-text siya sa akin. Sabi ko, sige, ako, baba ka doon sa may, doon sa may coastal. No? Susunduin kita roon. At pagdating ko nga, ando doon na siya. So, yun, inihatid ko na siya sa bahay nila. Hanggang sa nasundan, nawili na yata. Lagi na nagpapasundo. Lagi na. Ate May, kasi wala ka dito, hindi mo maipagtanggol yung sarili mo. So, kwentuhan, kinuwento ko rin ng aking love story sa kanya, gano'n. So, ayun, tukat na lang story short, parang ang bilis nga ng talagang meron talagang pag-ukol talaga, bubukol talaga. So, 35 ka na nito, Pastor? So, 35 na ako niyan. Tapos, mabilis ang pagkakakilala namin, kwentuhan. Madali kami nagkapalagayan ng loob sa madalit salita. Hanggang sa tukatalong story short, siya na pala talaga yung nawawala akong tadyang. Ayan, wow! Yun. Si Ate May. Si May na pala talagang, ang babaeng talaga, itinalaga sa akin ng Diyos. Niligawan mo siya? Oo, syempre naman. Oo, MU. Ganon, oo. Magulong usapan. Nagkapalagayan ng loob. Oo. At, Gano'ng katagal mula nung 35, tas July yon bago kayo naging mag-on or nagpakasal? Kasi, October, parang naging kami na eh. Naging kami na, ganun nga, nagkapalagayan ng loob. Kasi natatandaan ko noon, parang umiinom siya ng cold coffee. Siyempre, nabasa yung kamay niya. Di kumuha ako ng panyo, pinunasan ko yung kamay niya. Nung mahawakan niya yung kamay ko, hinihigit ko yung kamay ko, parang mahigpit ang hawak nito. Hanggang sa... Ate May, totoo ba to? Ganon, nagkapalagaan kami ng loob. At, mahirap ipaliwanag. Minsan kasi meron tayong mga dikahon tayo. No? Maganda naman yun na meron tayong mga guidelines kung paano tayo magpo-propose. Kasi meron mga time siguro, sa haba na rin siguro ng paghihintay ko, minsan merong mga bagay na ginagawa si Lord na minsan ay beyond our comprehension na parang pag andyan dyan na parang gano'n no? Parang siya instinct. Na talaga. Parang instinct. Siya na talaga. Siya na nga. Oo. Kailan po kayo kinasal? Kinasal kami noong June. June. So less than a year. Oo. Nung una kayong magkakilala, tapos kinasal po kayo ng June. June, tama. 36 ka na nun. 36 na ako. Oo. Ilang taon po siya? Masyado naman. Sa'yo ko lang sasabihin to. Sige Kung po. sasabihin sa iba ito. Reggie, wag kang makinig. 24 siya noon. 24 siya noon. Oo. Paano po yun? Walang mga violent reaction? Sa akin, wala. Dahil tinutulak na nga ako eh. Oo, sa kanya. Sa kanya naman, dahil siguro ulila na siya sa ama, siguro yun ay pinagpapasalamat ko. Kung hindi siguro, baka hindi kami nagkatuluyan. So, biyanan ko na lang na babae at
yung biyenan ko at saka siya, umaatin siya sa church noon. Kaya siguro malaki tiwala sa akin. Yung, Okay. So, ilan yon yung age gap niyo, Pastor? Medyo mahina ako sa math, tsaka di pa ako nag-aalmusal eh. she is turning 33 next year at ako naman next year I'm turning 55. Ayan na yung mga humor mo, Pastor, lumalabas na. Ay, syempre, tatanungin din kita, gaya ng tanong natin dun sa mga tagapakinig natin. During the process of long waiting, ano yung mga natutunan mong lesson kay God? May tendency kasi na pag naghihintay ka, ilagay mo sa yung mga kamay, yung sagot. No? At may mga pagkakataon siyempre na pag nailalagay mo na sa yung mga kamay, ang mga sagot, gumagawa ka ng mga hakbang, no, kapasan ganon. Punta ako, babalitaan ako ng kumpare kong pastor. Tayo dito, may pakikilala ako sa iyo. Sige, ganon. Tapos hindi naman nagmamaterialize. Tapos may mga pagkakataon, siyempre nanliligaw din naman ako, no, at nababasted ako. Ganon. Okay lang. Yun isang maganda kong natutunan kasi nga kailangan talaga ng pagtitiwala sa Diyos. Merong mas best na plano ang Panginoon. At totoo naman, no, true enough, na talagang may best pala talaga siya na plano para sa akin. At nang dumating yung panahon na yun, sabi ko nga, Lord, minsan may ngayon ng sorry kay Lord. Minsan kasi talagang, like David, no? Minsan may gano'n, Lord, para ang tagal naman, di ba? Ayan. Kaya, kapag ka naghihintay ka, long waiting, it is really an agony. It is very difficult to wait. And so, faith is very important on that particular time. No? Yung maghihintay ka, magtiwala ka, at ang Diyos ay mayroong magandang plano sa buhay mo. Okay. At napakaganda nung ibinigay niya sa'yo si Ate Mai. Ano po yung mga, sabi niyo nga, di ba, medyo sa una mataas yung standard mo, pero napakagandang misis pa rin ang binigay po sa iyo ng Panginoon. Sabi nga po ni Pastor Mar off-air, talagang napakabait ng Diyos sa akin. Oo. Nireward ka niya sa iyong matagal na pag-iintay. Bagay saan ba naman ipine-pair ang maganda? Oo sa nga pangit. naman. Kasi yung kape sa gatas. Ganon. Ano po yung mga characters ni Ate Mai na talagang na-appreciate po ninyo? Well, si Mai ay napaka-supportive na kasama. Talagang pinaghahanda niya ako. Kahit nga pag punta ko ngayon dito, tinatanong niya ano susuotin ko, no? Tapos yung paplantsahin niya agad 'yon, At lalo na sa office kasi she is our church secretary, no? At medyo maraming departments kami sa sa church, no? So nakita mo rin gaano kami kalaki. At lahat ng mga pangailangan ko, no, inaasikaso niya rin ako, no, at inire-remind niya ako. Organized na tao si Ate Mai. Pagdating lalo sa office work, ganoon siya. Okay, nako. Bibigyan daan muna natin ngayon si Mami Bessie Rios at mamaya itutuloy po natin ang ating kwentuhan tungkol po sa pag-iintay. Naiinip din po ba kayo at meron pong iniintay sa inyo pong buhay? Baka po makatulong tayo na ma-encourage kayo. Text lang sa 2299. Gamitin ang keyword na DZAS. At narito po si Pastor Mar para magbigay po ng kanyang pagpapayo sa inyo. Masa ipapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Taking every step in obedience while I'm waiting. I will serve you while I'm Ang oras ngayon, alas 10:38 ng umaga. Kumusta po kayo, aming mga tagapakinig dito sa 702 DZAS? Kami po ay maayos naman at sa biyaya ni Lord, masayang-masaya. Ayan, dahil kasama po natin ngayon si Pastor Mar Contemplato. Last stretch na po ng ating kwentuhan. At ako naman po si Heidi Bernardo Sampang. Pastor Mar, batiin mo naman yung mga companion mo ngayon. Binabati ko ngayon ang aking mga kasama, si
Ate Karina Podaca at ang aming OJT pastor, si Brother Gary Yalong. Welcome po sa DZAS. Okay. May nag-comment dito Pastor Mar. Kasi sabi mo kanina pag 40 na, ang prayer ay 50. Pag 50 na, it is finished. it is finished. Ang sabi niya dito, kapag ka daw 60 na, I think the prayer is, Lord, I surrender all. I surrender all. Sabi ni Art. Okay. Mag-announce na muna ako, Pastor, ng Sige. mga winners natin. 10th texter, tinanong natin ang mga tagapakinig natin kanina kung ano yung ang tagal-tagal na iniintay. Pero pinagkaloob ni Lord at gaano katamis ang iyong pakiramdam nang ito ay iyong nakamit. Yung ating unang texter na nagwagi ng kopya ng Sina Ambo at Iska, mga kwentong nagkakwenta na sinulat po ni Pastor Mar ay itong 10th texter natin. Actually, number lang. Ang matagal ko pong inantay ay ang pagbabago ng asawa ko mula sa kanyang mga bisyo, inom, sigarilyo at kung minsan third party. Ngayon. Maraming salamat sa Diyos dahil for 5 years na ipinanalangin ko at sa tulong ng mga kapatiran, nakilala niya si Jesus at ngayon wala na akong kaba saan man siya magpunta. Seaman daw yung kanyang mister. Maganda. So, texter, ang ending last 4 digits ng iyong number ay 2123. Nagwagi ka ng isang kopya. Ha? Ang ating 15th texter, eto naman, Pastor Mar and Sister Heidi, praise God. Finally, after 17 years, akong nag-wait sa Panginoon na magkaroon ng bahay na may 3 stories pa po. Dati Wow. butas-butas ang bubong na tuwing uulan may kaldero at payong sa loob ng bahay. Pero buo ang aking faith. He will give the desires of my heart as I claim Psalms 27:14. In serving the Lord, di ako nag-stop since 1981 until now. Umiiyak ako at walang patid ang papuri, pasasalamat at pag-glorify kay God when He answered my prayer in 2003. Blessing din po ang radio station ninyo sa akin. At ang winner ay si Ana Maria Bonza. Okay. Thank you, Neighbor Beck. Eto pa, ang unang caller naman natin, ang sabi niya, matagal akong naghahanap ng taong magmamahal sa akin ng totoo. Naikasal din ako ngayong taon. Wow. January 8, kay George Oligario. Siya ay 34 years old na. At siya ay si Melissa Abolencia Oligario. Praise the Lord. And lastly, ang ating winner sa Facebook, 3 years din po kaming nag-wait na magkaroon ng sariling house. Ngayon po, binigay na ni Lord. Hindi pa rin tapos, kaya need po ulit matutong mag-antay kung kailan naman tatapusin ni Lord. Yan naman ang sabi ni Love Nieves Abeliera. Okay. Wala ka sa lolo ko. So, Love, Abeliera, Melissa Oligario, Ana Maria Bonza, at sa ating texter, 2123, ang last 4 digits mo. Nag-iintay na po dito sa DZAS office ang tig-iisa ninyong kopya ng libro ni Pastor Mar Contemprato, itong Si Ambo at Iska sa mga kwentong nagkakwenta. Yan. Congratulations po sa inyo. At Pastor Mar, meron yata tayong late tuner, tinatanong niya tungkol ba saan yung libro na pinag-uusapan niyo? Again, like what I have mentioned earlier, this book is an evangelistic book. No, it starts with jokes, and after that there is a spiritual realization, that seeks to bring the word of hope, the word of salvation to the readers. And also, I forgot to mention that through this book, I also aim to promote important values that can help the readers to live a significant life. O kapasin ito, pinag-uusapan natin itong paghihintay. Okay. Meron lang pong ilang mga nagtatanong dito, Pastor Mar. Siya daw ay 35 years old na. At 1 year na kami ng boyfriend ko. Same age kami. I want to get married na, pero he doesn't like pa. Sabi niya, financially not ready, pero I think ready na. How long should I wait? Would it be better to look for another boyfriend? Or you have other advice? Thank you so much. Kapag mahal mo talaga siya, makapaghihintay ka. Una, no? Ang pag-aasawa kasi wala naman talaga sa